Good afternoon mga kabuilders, kamusta po kayong lahat? Saan man kayo sulok ng mundo nandoon? So isa na naman pong project yung ating natapos at ibabahagi ko po sa inyo yung kabuuan ng aming project na ito. So ang makikita po ninyo before and after po kung paano ko binigyan ng isang magandang disenyo na naman yung lumang bahay ni Sir Larry. Ayan. So mga ka-builders, ito po ay mayroong 60 square meter. Ito po ay Ciudad Verde, dito po sa may Tansa. So mga ka-builders, may dalawa po siyang kwarto na alam ko po na kahit paano, doon sa 60 square meter na yan, na pahaba yung parisukat, yung kanyang style ng lote. Inner unit po siya. So wala po siyang setback sa bandang likod, gawa nga po ng ang property niya ay nasa gitna. Ayan. So mga ka-builders, alam kong nakita nyo na ito doon sa mga nauna kong update ng video o yung blinag ko noon. So ito po yung karugtong at finished project po namin na ready for turnover. Ayan. So sa araw po na ito, Lunes, ito turnover po namin yung project o yung bahay ni Sir Larry. Ngayon po, papakita ko po muna sa inyo yung simula nung aming gawa doon sa pagtitibag, pagdidemolis ng bahay, kung paano ko in-execute po yung part na yon para mapaganda ko at mabigyan ko ng magandang buhay yung bahay nila. Maging kaaya-aya at maliwanag, maaliwala sa paningin. So ayan po, bago ang lahat po, shout out ako kay Sir Larry at kay Ma'am Leah. Maraming salamat po sa tiwala ninyo, Sir, Ma'am, sa akin. Sa pagkuha ninyo sa akin bilang contractor ng inyong bahay. Ayan. Doon nga po pala sa mga nagnanais rin na magpagawa ng bahay. So, bibigay ko po sa inyo yung telephone number ko at saka yung, kung gusto niyo po akong makontak sa aking FB Messenger. Ayan po, yung Alberto Magdamit po, tapos yung kanyang picture profile po is logo ng ADM Builders. Ayan, para hindi po kayo maligaw. Ayun. So, yun. So, yung iba nga pala, isa shoutout ko na rin kay Sir Randy Aquino. Ayan. Sir, maraming salamat sa iyo sa suporta. Kay Sir Chris Buban, thank you very much sa aking follower. Ayan. Thank you very much sa iyo. Yun. So, doon naman po sa mga nagnanais akong abalahin, ay ibig ko sabihin po, makausap, pwede naman kayong tumawag sa aking number. Ibibigay ko po sa inyo sa ibaba po ng video na ito, ng channel na ito. Ayan. Papakita ko po sa inyo yan. Okay? So, ayan, patuloy po tayo at panoorin po natin yung finished project po ng project namin na ito. Thank you. Siya nga rin po pala, nagpapasalamat ako ng maraming salamat doon sa aking mga tauhan. Dahil kung wala po sila, wala po itong ADM Builders. Ayan. Kung wala sila, wala po yung mga project namin magaganda. Ayan. Kung wala po sila, wala rin po ako. Ayan. So, ang suporta ko doon sa mga tauhan ko na kahit ako minsan wala kaming ginagawa, kumakain kami sa oras. Ayan. Nandito po sila sa akin. Nasa kamay ko po sila, hawak ko po sila, pati pamilya nila. Binubuhay po natin yan ng sabay-sabay. So, maraming salamat po sa tiwala at suporta ng mga subscriber ko po. Yung mga bago pa lang po sa aking channel, please naman po, subscribe nyo na po at hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Sana all. Pindutin nyo na rin yung all para na sa ganun po, yung mga previous na video natin, may gusto kayong hanapin na disenyo, so makita po ninyo. Ayan. So, ayan na nga mga builders. Ito po yung bahay na tinibag namin. So, yung harapan hanggang doon sa dulo sa likod. So, ito yung mayroon 60 square meter. So, kung nakikita po yung itsura ng bahay niya, talagang malayo po sa itsura na ng ginawa namin ngayon. So, alam ko mga ka-builders, yung effort at saka yung
pagtiyatiyaga ng mga tauhan ko sa pagtitibag ng bahay na ito. Talagang ginawa po namin lahat. Ayan. So alam naman yun, so alam ko, alam nyo na yun ang trabaho talaga namin. Kaya lang, sa mga ka-builders, paano natin bibigyan o i-execute yung ganitong klaseng disenyo doon sa bago. So, ang ginawa lang natin pattern dito, yung binigay ni Sir na design o yung gusto niyang mangyari sa bahay niya, yun ang ginawa natin. So, nakikita niyo po yung mga ka-builders, yung bubungan na yan, iisa lang po yung daluyan ng tubig. So, magmula dun sa dulo, dahil nga po yun ang naging problema nila, dahil yun ay tukod bubong yung araw. So, mayroon silang gutter dun sa likod. So, ayaw ni Sir na magkaroon pa ng problema dahil nga sa halos 3 beses na itong pina-renovate ni Sir dahil nga nagkakaroon ng problema dun sa likod. Yung tubig napupunta dun sa kusina nila kasi ang kusina po nila dati ay nasa likod. Ayan. So, ngayon, ito na kamang ginawa namin. Binago namin yung disenyo ng bahay. So, binago namin ang forma, binago namin ang style ng bubong, pati yung interior niya. So, ito na nga po yung kinalabasan namin. Nasa finishing area na po, o touches na po kami. Ayan. So, ang bintana po niya is hindi katulad nung dati. Ang ginawa namin is owning type dahil ang gusto ni ma'am at saka ni sir, maiba naman sa pangkaraniwan na nakikita niya doon sa subdivision. So, yun mga ka-builders. So, ngayon, ito naman ang ginawa natin sa kanyang ceiling. So, ginamitan po natin yan ng PVC panel. Dahil nga po sa unang-una, kahit na sabihin natin pricey yan, ang less maintenance na po yan dahil punas-punas lang, okay na. Hindi katulad po pagka noong dati na ginagamitan ng pintura, ang nangyayari po pagka nag-moist na po yung halimbawa sabihin na natin na mainit ang panahon tapos maglalamig, nagmo-moist po yung kesame. Ayan. So, ito na nga po yung harapan. Ayan, makikita po ninyo. Malapit-lapit na po Ayan. So, ito pagpasok po ninyo dito. Ayan, marami pa pong kalat gawa nga ng dito stay in po yung mga tao ko. Ayan. So, ito na po yung itsura niya. So, medyo marumi pa. Tapos ngayon, ito ang ginawa namin. Re-retouch po kami ng grout ng tiles. Dahil nga po sa una, yung pagkakabit namin yan, nilagyan na namin ng grout. So, dahil nga po sa laging dinadaanan, so, ang nangyayari, nangingitim. So, nagre-regrout po ulit kami. Binabago ulit namin yung grout, hinuukit namin, tapos igagrout namin ng panibago. Para pag turnover po, malinis na siya. Ayan. So, makikita na po ninyo yung itsura niya. Ayan. Malinis na po siya. Ayun. So, ito po yung part na to, na open, para po yan sa rep. So, ang rep po niya naka-built-in. Ayan, yung part na yan sa sulok. Built-in po yan para hindi po sagabal. Ayan, sa likod po ng bar counter, doon po siya nakalagay. Yun. So, dito naman, sa tapat na to, ito po yung kanilang dining area. So, pagpasok mo sa bandang kanan, dining area po. Tapos, ito naman po yung kanilang cabinet na ginamitan po natin yan ng materialis na aluminum. So, kami na rin po mga ka-builders na nagpapabricate ng aluminum. Paalala ko lang po, kung kayo magpapagawa po ng bahay, tapos kailangan nyo ng aluminum, yun ay hiwalay po dun sa construction o sa kontrata ng construction. Kasi po ito, pasadya na po yan Hiwalay na po yung aluminum doon sa kontrata natin. So, iba na po yung part na yan. Yan. Pwede po yan kung cabinet pong ordinaryong kahoy lang ang gagamitin natin. Ayun. So, pwede po yun na maisama sa kontrata. Pero ito po, hindi po namin sinasama sa kontrata. Gawa po ng iba na po yung materialis niya. Sa mga ganyang katulad ng mga cabinet. Ayan. Kasi po, nakalagay lang po sa construction is ayun, may Shopee. May perspective. Sa perspective po, structural at planning. Ayan, doon lang po yun. So, ito mga ka-builders, ito naman po yung CR niya. Wala po siyang partition, pero ang plano po dyan ay magkaroon ng shower enclosure.
yung part ng puti na yon ng wall, i-enclose po yan para dun sa shower nang hindi nababasa po yung bowl. Ayan. So, ginamit na rin po natin ditong pintuan ay aluminum. So, wala pong glass kasi mabigat po yon. So, aluminum lang. O kahit na plastic PVC kasi private po yung CR. Ayan. So, mga ka-builders, ayan, nakikita nyo na po. Ito na po yung finish na project namin na ready for turnover ngayong araw po na ito. So, pinapakita ko po sa inyo. Ayan, may dalawang cabinet na po. Tapos, ito po yung kanyang lagayan ng mga sapatos. Ayun. Ayan, sure rack mga ka-builders. Nakatago po yan. Sa una, nung una, ang sabi ni ma'am, doon sa may pintuan na yan, maglalagay lang siya ng lagayan ng sapatos. Sabi ko, itago natin. So, ako na rin po nag-suggest sa kanya para nakatago po yung kanyang sapatos at hindi sagabal. Yun. So, magnetic po yun para kahit papaano po, laging nakasara. Ayan. So, itong kwarto naman po, mayroon siyang dalawang exhaust ventilation. So, ang ibig po sabihin yun, hindi papunta po sa labas yung hangin yan. Ito po ay para makahigop siya at makabuga ng hangin galing doon sa aircon. Kasi nga po, hindi na sila naglagay ng dalawang aircon dahil medyo, siyempre, tayo naman po bilang mga Pilipino is gusto nating makatipid. Ayan. So, yung lamig dito, ipapalo doon, tapos ibabalik. So, ayan, nagsisirculate po yung lamig nila sa loob ng dalawang kwarto. Ayun. So, ayan, yung mga cabinet nila, mayroon ng drawer. Ayan, sliding po yung kanyang pintuan para hindi sagabal po sa pagbubukas. Ayan. So, yung kwarto po nila, may sukat na 2.5 by 4.5 po ha. Doon sa nabanggit ko sa isa, 2.5 by 4 lang. 4.5 po yan. Ayan. So, makikita nyo na po mga ka-builders. Ayan at maaliwalas na. Ayun. Okay, so dito naman sa labas, ito, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng labas. Ayan. Na pagpasok pa lamang po ninyo, doon sa dulo na yon, yun po ang kanyang laundry area. Ayan. So, yung laundry area po na yan, tapos pagpasok nyo rito, makikita po ninyo ang kanyang handle ng pintuan. Ayan, unique. Hindi na po yung doorknob katulad ng mga Spanish style na pa-carve pa na bilog. Ayan. So, modern house na talaga, modern design yung kanyang handle. Ayan. So, ayun mga ka-builders, pati yung kanyang TV console, ayan, no? Makikita nyo naman po. Parang ini-imagine natin na talagang bago na. Hindi na katulad nung dati na okay lang, maitayo lang. Ayun. So, yun na nga po na tinuturo natin yung lagayan ng rep. Ayan. So, napakaliwanag na po nung kanyang pag-uurungan, ano, paglulutuan, tapos hugasan ng pinggan. Ayun. Baga sana yung lababo po, tinatawag natin dyan. Tapos yung kanyang laboratory, tapos mayroon na po siyang salamin, ayun. Push button pa po yung ilaw nun. Tapos ito na nga po yung accent na ginawa natin dito sa harap ng pintuan. Na katulad na nabanggit ko po sa inyo kanina, may sure rack. Ayan, inulit lang po natin na ipakita ko sa inyo para nasa garon maliwanag po. Yun. Ayan, kompleto na ang mga cabinet at aparador. Ayan, sliding, smooth na smooth. Tapos, so, yung mga pintuan po niyan is solid na po. Solid na pinto. Ayan, yung ginamit natin dyan. Tapos, yun na nga po. Yung kulay lang po ng kwarto na ito is natural lang. Off-white. Yun. So, iba naman po doon sa Kesame dahil yung ginamit lang natin doon is flat lang. Dito, off-white po na gloss. Ayan. So, yun mga ka-builders. At ngayong araw po na ito ay kausap na po natin yung may-ari. At ready na po kami para i-turn over sa kanya yung unit. So, tara mga ka-builders. At ito, kausap ko na nga po si ma'am. Ayan. Hello mga ka-builders. So, ngayon po, araw ng Lunes, magto-turn over po kami. Ito po si ma'am. Ayan, yung may-ari. At saka si Bunso. Ayan. Wala po si sir at nasa ibang bansa. So, ito-turn over na po namin yung unit. Ayan, condo type. Yan ang gustong-gusto ni sir. So, nasihan siya sa ginawa namin. Ayun. Ayan.
talaga naman pong na-amaze si Sir doon sa ginawa naming pagkukumpuni dito sa bahay niya, na hindi niya akalain na ganito ang kalalabasan. Ayan, kung makikita po ninyo, pati po dito sa kanyang kusina, talagang ito ang gustong-gusto ni Ma'am, yung kanyang paglulutuan. Medyo malaki na. Tapos yung CR na gustong-gusto ni Sir. Ayan, ito po. Ganon din po dito sa kwarto. At dito nga po pala na gusto ni Ma'am na magkaroon ng show rack. So ang ginawa ko, tinago ko yung show rack niya. Ayan. Ito po yun. So ito naman po yung kwarto nila. Ayan. So saktong-sakto lang po. Ang sukat po nito is 250 by 4 meters. Ayan. Tapos dito naman po yung isa pang kwarto, ganun din po ang kanyang sukat. Ayan. So nasa standard po lahat, mga cabinet niya, yung wardrobe niya, ayan. Ayan. So okay na po, ayan si Ma'am, at masaya na siya sa kanyang bahay. Ngiting-ngiti na po si Ma'am. Ayan, thank you, thank you. Thank you po. Nasunod po yung gusto niya. Ayan. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. God bless you po.